May tanong sa akin, pa-advise lang po, gusto ko na sanang tumigil sa tapal system pero nag-aalala po ako sa maaaring gawin ng OLA. Sobrang depressed na po ako. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung ano po ba yung po pwede natin gawin para po matigil na yung inyo pong tapal system. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po hinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga, pa-advise lang po, gusto ko na sanang tumigil sa tapal system pero nag-aalala po ako sa maaring gawin ng OLA. Sobrang depressed na po ako. Well, talagang madidepress ho kayo kung talagang napakarami nyo na hong nahiram, no? Para ho makabayad kayo doon sa ibang yung OLA. At dyan nga po kayo napasok sa tapal system. No? Wala naman hong may dudulot na, na maganda yung tapal system. Biruin nyo po, sa kagustuhan po natin, no? Na makabayad dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan, no? Manghihiram tayo sa ibang OLA, babayad sa kanila. Hindi ho natin na, kumbaga, naintindihan nung una na para po makabayad sa isang OLA, kailangan po natin ng 3 OLA. No? Hihiraman natin yung 3 OLA. Isa pa lang po mababayaran nun. So, tingnan nyo, para ho, yung isa, matapos nyo na, kailangan yung magmangutang sa 3 OLA ulit. So, dadami lang ho ng dadami. No? Naging times 3 ng times 3 po yan. No? Kaya, ito po, no? Tingnan natin ho, kung ano bang may bibigay nating abiso sa inyo. No? Unang-una po is, kasi dahil nga nag-aalala po tayo kung ano po yung gagawin ng mga OLA, well, wala naman ho ibang gagawin niya, kundi walang yalan talaga. No? Unang-una, yung continuous calls, continuous SMS, no? At may mga ibang mga OLA po na bumibisita po ng bahay. Now, ihanda po natin yung sarili natin doon. Kasi talagang maniningil yung mga yan. Kasi syempre may nahiram tayo eh. Okay? Kung yan, mga illegal, yung mga bugo katabusadong online lending apps, well, asahan na ho natin yung, yung walang humpay na tawag, walang humpay na SMS. No? Kung hindi ho kaya ng ating sarili o na tanggapin yung mga masasakit na salitang binibitawan niyang mga yan, huwag niyong sagutin yung tawag. Yun lamang po yun. No? Pero, mag-abiso ho kayo sa kanila through email na, inaayos ko kamo yung finances ko. Okay? Kumbaga, gagawa natin ng paraan na mabayaran lahat. At gusto ko na kamo makakawala doon sa kumunoy ng tapal system. Ganunin nyo, email nyo sila. Or, kung meron ho kayong kakilalang abogado, no, bakumpose kayo ng email, no, para po isend sa kanila. Kasi at least na-inform nyo sila na kayo po ay gusto nyong makarecover muna, no, dun sa tapal system. Gusto nyo itigil yun at makarecover kayo para mabayaran nyo silang lahat. No? Isa yun. Pangalawa po, no, na inyong gagawin is, syempre, magdagdag po tayo, no, ng kumbaga extra income na mapagkukunan. Kasi po kung aasahan ho natin, no, yung ating existing, no, kaya nga po tayo nakahiram kasi nga po kulang yun definitely. So dagdagan po natin. Kumbaga kung magaling ho kayong magluto ho kayo, di ba? Tapos ipack nyo, ibenta nyo sa inyong opisina. Di po ba? Kung magaling kayong magbenta, mag-online selling po kayo. No, napakarami po natin pwedeng gawin. No, hindi dapat natin actually inaasa, no, diyan sa mga bugo katabusadong online lending apps kasi po, yes, napakadali manghiram. Kaya lang po, ang masakit ho diyan, no, kagaya niyan, nabaon na kayo, napunta na kayo sa tapal system, ang hirap po kumawala. No, okay, pangatlo, ito po. Ilista niyo po lahat, yung lahat po ng inyong mga OLA na nahiraman. Okay? Nasa sa inyo po yan kung paano nyo gustong bayaran. Kung uunahin nyo ba yung pinakamababa, ang amount, o yung pinakamataas. Nasa sa inyo po yan. Mag-ano ho kayo, kumbaga, eksperimento kayo kung alin ang mag-work sa inyo. No? Kasi po, may mga nagsasabi na unahin daw po yung mataas na yung maliit na halaga
Para po, pagka nabayaran yung maliit na halaga, tapos na yon, wala na kayong ano, di ba? Well, maganda naman yun kasi psychologically, di ba? Nararamdaman mo, nakakatapos ako. Di ba? Kaya lang sa iba naman, hindi na siya naman nag-work. Di ba? So, nasa sa inyo po yan kung paano nyo babayaran. Pero bibigyan ko nga kayo ng tip, pwedeng unahin nyo yung maliliit, no, para matapos agad, nababawasan, o unahin nyo yung malalaki. Okay, nasa sa inyo po yan, discarte nyo po. Pero, pinakamaganda talaga dyan is ilistan nyo po, alamin nyo. Kailangan malaman nyo kung magkano talaga yung sume. Okay, tapos pang-apat po, basahin po natin yung ceiling on interest rate po, na memorandum po ng ng BSP na inadapt po ng SEC. Okay. Kasi po, pagka po ang inyong nahiram is 10,000 pababa, no? 15% lamang po ang kabuuang interest, no, as of this writing, kasi po by April 1 magiging 12% na lang po yan per month. Bababa po siya. No? So, sa ngayon kasi 15% per month yung kabuuan plus an additional 5% per month po sa sa paglumagpas kayo, no, sa inyong due date. Yun po yung penalty. Now, ang nakasaad pa po doon is 100% lamang po nung inyong nahiram ang po pwede nilang singilin sa inyo, no, kahit na gano'n na hong kahaba yan. Meaning, for example po, 5,000 pesos plus the 15% na interest rate, no, i-times 2 nyo lang yun. Yun lamang po ang maximum na po pwedeng singilin po sa inyo. Okay? So, yun po ang ating tandaan, no, na kumbaga, hindi katapusan po ng mundo. No? Porkit tayo ay nakahiram sa mga bugok na yan, no, tapos na kagad, hindi po. No, meron hong laging solusyon, no? Buti nga ho kayo. Naisip nyo na yan. Kasi po, talagang mahihirapan at mababaon lang po kayo dyan. No? It's about time na talagang itigil nyo na siya. Kaya lang, siyempre, kailangan nyo po talaga ng tawag dito, ng lakas ng loob na gawin yun. At not only that, no? Makipag-usap po kayo sa inyong mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Kailangan po talaga ng support system dyan. Kasi po, pag kayo lang, baka po bakul tayo. Kagaya yan, sinasabi yun, nadidepress na ho kayo, di ba? And it's normal, no, na ganun ang maramdaman, no? Madidepress ka talaga. Problema ho yan, napasok natin, eh. So, talagang normal, madidepress ka talaga. Kaya lang, kailangan po natin labanan yan. Kasi po, pagka tayo po yung nagpatalo sa ating emotions, no, wala akong mangyayari. Paano po kung meron tayong may anak tayo, may asawa tayo, di ba? Ano na lang kung mangyayari? Instead po, no, na naibibigay nyo sa inyong pamilya, no, yung 100% na atensyon, nahahati pa po. Baka nga lang hindi hati sa 50%, eh. Baka 90% po ng atensyon nyo nandiyo sa mga bugo katabusadong online lending apps, eh. Di po ba? So, yun po ang gawin po natin. And, sabihin po natin at kausapin po yung mga nasa contact list po na. Kasi nanakaw na nila yun, eh. Diba? So, definitely yun. Tatawagan din nila yun. Aabusuhin din nila. So, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. I-message nyo po sila na in the event po na magme-mensahe, may tumawag, wag na lamang po pansinin. I-explain nyo yung sarili nyo na nagipit kayo, no? Kasi very important po na maging open tayo, maging tapat tayo, no, dun sa ating mga kumbaga kaibigan, no, especially dun sa mga nasa contact list po natin. Kasi ang pinaka lang naman po diyan, solusyon at pinakamagandang gawin natin is tanggapin natin sa sarili natin. Yun po yung number 1 actually. Tanggapin natin sa sarili natin na meron tayong nahiram, no? Tapos at gusto natin siyang bayaran. So, we need to face yung consequences kung ano man po yun. Wala tayong magagawa. Ganun po diskarte nitong mga bugo katabusadong online lending apps, lalo na po yung illegal. Although, hindi ko po sinasabi, no, na yung mga legal, tawag dito, gumagawa ng maayos or legitimate ang trabaho. Hindi po. Doon po sa mga legal, may mga bugok din po. Yun po, balikan nyo po yung video, yung kung ano man po yung sinabi ko kanina, yun na lamang po ang gawin po natin. No? And, huwag nyo kong kakalimutan, no? Magdasal po tayo. No? Magkaroon tayo ng communication po sa ating Panginoon Diyos. Kasi po, wala naman ho talagang tutulong sa atin, kundi sarili natin, no? At ating Panginoon Diyos. Tsaka po, syempre, yung mga kasama po natin sa bahay, yung mga kamag-anak po natin. No? Lakasan nyo po ang inyong loob, tatagan nyo po yan. Huwag po kayo magpadala sa depression kasi po,
Kaya natin lampasan yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.